Alright, hello everyone. Kumusta kayo dyan? Ang lecture natin under to ng General Psychology, which means dapat itong topic na to alam ng lahat ng psychology majors, the misconceptions on intelligence. Alam naman natin, pag sinabi nating misconceptions, ito yung asawa ni Mr. Conception. Joke lang. Sino natawa? Taas ang kamay. Ayan, may dalawang natawa sa joke ko, no? So, misconceptions are things na mali, pero pinaniniwalaan about intelligence. And it's very important to deal, to fix, to correct these misconceptions kasi pag nagpatuloy na pinaniwalaan ng mga tao yan yung nagiging reason kung bakit marami mga tao hindi na ma-maximize yung intelligence nila. So I hope this lecture makatulong in fixing these misconceptions na i-reveal ko mamaya. First things first, ano ba muna ibig sabihin ng intelligence? Ito yung definition ng APA coming from their online dictionary. So basahin nyo na lang on your own. Masyadong mahaba, I'm sure. Maraming psych majors dyan, ayaw nyong mahaba ang minimemorize, right? So, dalawang skills lang naman ang nagre-reflect sa intelligence that capture the essence of it. Ano tong two core skills na to na nagsasummarize kung anong ibig sabihin ng human intelligence? This is a person's ability to solve problems and answer questions. Yan lang yun. Matalino ka ba o hindi? Ito yung basehan. Can you solve problems? Can you answer questions? That's intelligence. So let me give you an exercise para ma-experience nyo kung meron nga ba kayong intelligence. Para lang sure tayo, baka meron pala dito walang intelligence, no? So i-confirm natin if you are an intelligent person based on this definition. So anong gagawin ko? Para more or less sukatin yung talino nyo, I'm gonna give you problems to solve and questions to answer. Number 1, if today is Wednesday, what was yesterday? Lagay nyo sa comment section yung sagot nyo. Ayokong i-reveal. Okay? Number 2, if today is Wednesday, what will be tomorrow? Ilagay sa comment section ang sagot para ma-confirm mo kung intelligent ka nga ba. Number 3, Mary's mom has 4 kids. April, May, June, and sana naman yung tatlong questions na yan nasagot nyo ng tama. At kapag tama ang mga sagot nyo in those questions, anong ibig sabihin nun? Meron kayong intelligence. You are able to solve problems. You are able to answer questions. Maliwanag. So yun yung ibig sabihin ng intelligence. Now, before we move on to the misconceptions, ihabol ko lang to, no? Meron tayong insight na pwedeng makuha dito that you are a God imager. Everybody say God imager. The fact na meron kang intelligence, nagpapatunay yan na talagang merong Diyos na gumawa sa'yo dahil nakuha mo yung intelligence na meron siya. Na don't get me wrong, hindi kayo pareho ng intelligence. Sobrang layo ng intelligence ng tao kay Lord. Pero ang point ko dito is, ito yung manifestation. Uy, masyado yatang malalim yung manifestation. Ito yung senyales that indeed you are created in the image of God. Meron kang mga bagay na namana na qualities from God at isa doon yung pagiging matalino. Kasi ang Diyos talaga ang pinakamatalino sa lahat. Nung ginawa ka niya in His image, nakakuha ka ng konting katalinuhan. God gave you that intelligence a little bit from Him papunta sa'yo. Yan na yun, yung intelligence mo ngayon. Okay? That's what it means to be created in the image of God. And I hope you realize na the fact na meron kang intelligence proves two things. Number 1, that there is a God. Imposible na ang intelligence nanggaling lang yan sa isang random physical process called evolution. Meron talagang Diyos na pinakamatalino sa lahat. Created human beings in His own image, yun yung namana natin. The intelligence that He has. And number 2, intelligence has purpose. Therefore, your life has a purpose. Hindi aksidente na yung intelligence mo meron ka niyan. God gave you a certain type of intelligence because He knows yung type of intelligence na yan na binigay niya sa'yo, makakatulong yan in fulfilling your purpose in life. Kaya kung gusto mong mahanap yung purpose mo, yung mission mo sa buhay, one way to do that, i-analyze mo yung intelligence mo. For sure, sure ball, may kinalaman yan. Okay? God wants you to do something here in life. Yun yung life mission mo. So He gave you an intelligence
na makakatulong sa'yo in fulfilling that mission. Gagawin ko ng ibang lecture yan. Paano ang intelligence pwedeng gamitin sa pag-identify ng purpose mo sa buhay. Okay? So, yan yung dalawang spiritual insights that we can learn. Merong Diyos, wag mong i-deny yan. Kung gusto mong ebidensya, pakitaan mo nga ako ng ebidensya na may Diyos. The fact na nagtatanong ka kung may Diyos, it's an expression of intelligence. Existential intelligence ang tawag dyan. And number 2, intelligence has purpose, kaya ka may intelligence for a certain mission, hanapin mo yan. Now, let's move on to the 3 misconceptions of intelligence. Marami yan actually, but because of time constraints, 3 lang muna. Diba? 3 pa nga lang, hindi na kayo nakikinig sa akin, gawin ko pang 10, dilala ko yung hindi nakinig. So, 3 misconceptions na lang muna. Okay? Again, sinabi ko na kanina, it's very important to deal with these misconceptions kasi kapag ito pinaniwalaan ng mga tao, it leads to wrong applications. And wrong applications lead to very limited growth of people na matalino. Kaya kung mapapansin mo may mga tao or baka ikaw mismo, bakit parang hindi ka nag-i-improve? Alam mo namang matalino ka, alam mo namang talented ka, pero hindi ka nag-i-improve. Sa ginagawa mo, yan yung reason. Meron kang pinaniniwala ang misconception about intelligence at yun yung humaharang. Yun yung naglilimit sa growth mo intellectually. So I hope maayos yan as I go along. Misconception number 1, intelligence is based on qualities. Marami mga tao naniniwala na yung katalinuhan, base yan sa mga katangian, sa mga adjectives ng tao. Like for instance, in the Filipino culture, when you ask people, bakit matalino yung isang taong kakilala mo? Bakit matalino yung kaklase mo? Ano ba yung meron siya at matalino siya? Ito yung mga common na sagot. Matalino kasi marami ang binabasang libro. Kaya matalino yan eh. Basa ng libro yan. Number 2, matalino yan kasi nakasalamin yan eh. Sino dito ganyan? Nakasalamin kasi makapal yung grado kaya matalino yan. Lalo na yung number 3, matalino yan kasi madaldal yan eh. Maraming sinasabi. Nakaka-impress yung mga sinasabi. Kaya may special mention ako sa number 3, may asterisk na red dyan kasi ito yung pinaka-common. We equate intelligence with kadaldalan. Pero let me just destroy that assumption. Intelligence is not equals to madaldal. Amen? Agree ba kayo? May kakilala ba kayo sa buhay ninyo? The who, madaldal pero hindi intelligent. They don't always go together. Minsan madaldal lang talaga siya pero hindi talaga siya matalino. Am I making sense? So going back to those qualities, mga maling reason ito, mga maling standards ito ng intelligence. At kapag ito pinaniwalaan ng mga tao na ito yung reason kung bakit intelligent ang isang tao, it leads to what? Ito yung effect niyan eh. Nagkakaroon tayo ng very low standard of what it means to be intelligent. So yung mga tao, sabihin niya, gusto kong maging matalino. So ano magiging solution niya? Kung gusto niya maging matalino, magsusuot ako ng salamin. Am I making sense? So akala niya, feeling niya, matalino na siya simply because nagsuot siya ng salamin. Feeling niya matalino na siya simply because madaldal siya, marami siyang sinasabi. Akala niya matalino na siya simply because marami siyang binibiling libro. Ang hindi alam ng mga tao, bumibili siya ng libro pero hindi naman niya binabasa. Sino dito guilty dyan? Bili ng libro pero hindi naman binabasa. Hindi naman pinag-iisipan yung mga nakasulat sa libro. Ginawa lang paperweight para hindi lumipad yung mga resibo sa kwarto niya. O yun, di ba? Am I making sense? Kapag ito yung pinaniwalaan mong qualities of what it means to be intelligence, ang baba ng standard mo. Para sabihin na matalino ka. And we need to have a higher standard. We need to have a more exact, everybody say exact standard of intelligence. Hindi yung base sa mga ganitong mga qualities. Because intelligence is quantitative. Everybody say quantitative. Ibig sabihin nakukwenta. Ibig sabihin nabibilang. Ibig sabihin nasusukat. Kaya sa psychology, meron kaming concept of IQ, intellectual quotient. Yung talino ng tao can range from very high, like here, to very low, like here. May mga ranges yan. At bawat isa sa mga range na yan, meron yang pangalan, meron yang label kung gaano ka katalino. Very superior or genius or gifted, no? Superior, high average, average, low average, borderline, extremely low,
mga different ranges yan of intelligence na again specifically kayang masukat gamit ang mga IQ tests. Kaya ang mga psychology majors, tinuturuan namin sila gumamit ng mga IQ tests because this is the way to exactly measure, quantitatively measure intelligence. Hindi yung binabase mo lang sa mga adjectives na hindi naman accurate in saying whether a person is smart or not. Ito ang formula ng IQ. Tinuturo namin sa mga psychology majors no kung bakit ganyan ang formula ng IQ. This is the unit of measure of intelligence. Okay? Kung merong tayong litro or milliliters in measuring water, IQ is the unit of measure in measuring a person's degree of intelligence. Some examples. Sino itong mga tao na kapag mineasure mo yung intelligence, mga 130 and above, for sure, ayan yung mga genius sa mundo. Nandyan na yung mga late Senator Miriam, nandyan na si Albert Einstein, nandyan ang Stephen Hawking, so on and so forth. Mga matatalinong tao yan. Marami silang mga solutions sa problems. Marami silang mga answers to different questions. Kaya nandyan sila sa upper limit, sa upper level of the intelligence table. Pero meron din naman mga tao, kung may mataas, meron din mababa ang intelligence. Ayoko na lang magbigay ng example kung sino. Kayo na lang bahala mag-decide. Pero anong ibig sabihin nun kapag yung number mo nandito, nasa baba ng range ng intelligence, ito yung mga taong halos walang sagot sa mga tanong. Parang kanta yun na, walang sagot sa tanong. May kakilala ba kayong ganyan? Lahat ng itanong mo, hindi niya alam yung sagot. Or pwede naman, marami siyang alam na sagot in fairness. Ang dami mong tinanong, lahat sinagot niya ang problema, lahat ng sagot niya mali. may ganyan ba kayong kakilala? Kaya lesson din ito ha, hindi porket may sagot sa mga tanong mo, ibig sabihin matalino. Alamin mo muna kung tama ba yung mga sagot niya sa tinanong mo. Kasi kung puro sagot lang, pero puro mali naman, hindi yon intelligent. Am I making sense? Bottom line, ang intelligence hindi dapat binabase yan sa katangian, binabase yan sa eksaktong sukat through IQ. Misconception number 2, intelligence is fixed. Marami rin nabibiktima dito. Let's go back to the definition of intelligence. Meron akong paboritong words dito na gusto kong i-emphasize na dapat ikasaya nyo kapag naisip ninyo the words, the ability. Everybody say ability. Ibig sabihin kakayanan. At pag sinabi mong kakayanan, ibig sabihin napapractice. Kung hindi ka magaling sa isang kakayanan, you practice, pwedeng mag-improve. Ganon ang intelligence. Isa siyang kakayanan. So kung mababa ang intelligence mo, going back to that table, kung nandito ka sa bandang baba, at gusto mong mas maging matalino, may paraan para umangat ka. Because intelligence is an ability that you can work on. Kaya sabi ko dito, good news yan. Why am I emphasizing this? Kasi karamihan ng mga tao ang tingin sa intelligence, lahi. Everybody say lahi. Nakarinig na ba kayo ng ganong statement coming from someone, ayokong mag-aral kasi wala naman sa lahi naman yung pagiging matalino Kaya okay na ako sa ganitong performance. Average lang talaga ako Yan, yung ganyang thinking, yung ganyang mga words, galing yan sa framework na naniniwala ka na ang intelligence na papasa yan genetically. Pinanganak ka ng matalino, pinanganak ka ng genius. If you dig deeper into how intelligence works, although may contribution naman talaga yung genes, pero hindi ganun kalaki. Merong ibang mga forces out there na mas malaki ang contribution kung gaano ka magiging katalino. Genes is just a small portion of it na kayang-kayang i-overcome nino. Sabihin ko na yung mga forces na yon ng sipag at ng tamang environment. Kapag motivated ka, talagang ganadong-ganado ka, desidido ka na mas maging matalino, samahan mo yan ng tamang environment, lagi kang nasa library, may mga taong sumusuporta sa'yo, binabasa mo yung mga tamang libro, talagang tatalino ka. Case in point, si Yorme Isko. Aminado din naman siya, wala naman talaga sa dugo niya yung pagiging matalino, pero bakit siya matalino? Bakit ang lulupit ng mga academic achievements niya? Kasi dinaan niya sa sipag, dinaan niya sa motivation, dinaan niya sa willingness to improve his own intellect, kaya naging matalino si Yorme Isko.
Am I making sense? So wag mo laging sasabihin na yung katalinuhan ko, wala na hanggang dito na lang ako kasi wala naman sa dugo namin na maging matalino kami. Ang tawag dyan kapag ganyan ka mag-isip is fixed mindset. Everybody say fixed mindset. Yung naniniwala ka na yung talino mo hanggang dyan na lang simply because wala naman sa lahi mo yung matalino. 'Di ba? Ang nagiging effect niyan pag pinaniwalaan mo yan, hindi ka na mag-aaral. Hindi ka na magbabasa, hindi ka na mag-exert ng effort na mag-training, hindi ka na mag-exert ng effort na mag-isip. Yun ang problema. Itong mga red words dito na sinulat ko, ito yung daan para mag-improve yung intelligence mo. Wala naka-fix mindset ka. Kahit anong gawin ko dyan, kahit ilang beses ko gawin yan, the fact na wala sa dugo namin na ang pagiging matalino, sayang lang ang effort. Yan ang mali. Although yan lang yung nasa dugo mo, siguro hindi ka talaga ganun katalino, pero pag ginawa mo to ng may disiplina, tataas, sureball ang intelligence mo. Tapos at Pilipino, meron pa tayong expression na nosebleed limit na tinatawag, di ba? Yung mag-isip ka lang ng konti, magbigay ka ng question na malalim sa isang tao, ano sasabihin sa'yo? Sorry, hindi ko na kaya, nosebleed na ako, dumudugo yung ilong ko sa'yo. I think that is a very unhealthy expression. Do you agree? Hindi totoo yung sa kakaisip mo magna-nosebleed ka. Ang totoo, kapag nag-isip ka ng malalalim na bagay, sumasagot ka ng mga hard questions, nagre-research ka, pinagsisikapan mong sagutin yung mga questions na yon, gaganda ang intelligence mo, tataas yung ability mo, hindi yung dudugo yung ilong mo. Kaya sana tayo mga Pilipino, itigil na natin yung ganyang expression. No? Ano ba naman yung mga tinatanong mo sa akin? Dumudugo naman ilong ko. Nag-English ka lang, dumugo na ilong mo. Di ba ganyan tayo? No? Ay, English, dumudugo yung ilong ko. Huwag mo sabihin dumudugo ilong mo. Pag-aralan mo mag-English kung gusto mong mas gumaling sa English. Hindi dudugo ilong mo. Gaganda yung intelligence mo sa pagsasalita ng English. Am I making sense? Diyan nang galing yung nosebleed limit na yan. Naniniwala ka na you are not meant to be intelligent in something. Kaya kapag pinilit mo, dugo ilong. Kaya nga, in connection to this, could it be na ito rin yung isa sa mga reasons why hindi ganun kaganda ang performance ng mga Pilipino sa PISA rankings? Now, don't get me wrong. This is a very complex intellectual crisis. Marami mga factors yan kung bakit ganyan ang performance ng marami mga Pilipino. Hindi ko dinidina yung ibang factors, ha? Like, siguro kulang tayo sa technology, kulang sa educational resources, kulang sa classroom, kulang sa teachers. Agree ako sa lahat. Hindi ko dinidina yung mga bagay na yan. Pero could it be, isa sa mga reasons kung bakit nandyan tayo, maraming mga estudyante, ganyan ang thinking about their own intelligence. Hanggang dito na lang kasi ako. Wala naman sa lahi namin yan. Kaya kahit anong aral ko, kahit anong pilit ko sa sarili ko, wala talaga, hindi talaga ako magaling dyan. Baka nakaka-contribute yun dyan. Or isama mo na rin yung parents. Baka naman kasi pati yung parents, ganyan din mag-isip. Wala naman sa lahi namin yung pagiging matalino. Huwag natin masyadong pilitin si Junior. Baka dumugo ilong yan. Hanggang dyan lang kasi talaga yan. Hayaan na natin na average ha. Hayaan na lang natin na low average ha. Pasado naman Okay na yung pasang-awa kaysa excellent. O kaysa bagsak, I mean. Pili ka, bagsak o pasang-awa. Pasang-awa na lang. Okay lang yan. Wala naman sa lahi natin yan. Hindi naman tayo valedictorian. Am I making sense? Baka nakaka-contribute din kasi yan dyan. Alright? Question so far? Wala naman, klaro. Let's go to misconception number 3, that intelligence is all about school performance. Dito talaga ako gigil na gigil. At sa tingin ko sa tatlong misconceptions, ito yung pinakamalakas. Dito, maraming nabibiktima. When you ask people how intelligent they are, in a scale of 1 to 10, 10 the highest, 1 the lowest, pwede nyo itong gawin. Nasaan kayo? 10, genius ka. 1, talagang wala talaga. As in, wala. Nasaan ka? Whenever I do this exercise in my classroom, guess what? Many students, they don't believe that they are actually smart. Ibibigay nila sa mga sarili nila 2, 3, 4, basta mababa. Hindi nila sasabihin na matalino sila. And nakaka-curious. Why is it that most people don't think they are smart? Alam niyo kung anong sagot? Kasi pag tinanong ka kung matalino ka ba or hindi, ano yung gagamitin mong standard? Basehan. To answer that question, gagamit ka ng school performance.
Tama ba? Matalino ka ba o hindi? Anong iisipin mo? Anong ire-recall mo? Ilan GPA mo? Ilan yung general average mo? Pinadala ka ba sa quiz B? Valedictorian ka ba? Salutatorian ka ba? Hindi mo maalala na nangyari sa iyo yun. 'Di ba? Ito yung mga basihan mo. Wala naman or hindi naman ako valedictorian. Hindi naman ako quiz B champion. Hindi naman madami medals ko. Isa nga lang yung medal ko eh. Yung medal ko pa perfect attendance. Hindi naman ako lagi nasa section 1. Hindi naman ako yung nilalagay sa first row. Hindi naman mataas yung average ko, yung general average ko. Yan yung basihan ng mga tao to say whether or not they are intelligent. Now, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing mali. Baka magalit sa akin yung mga magagaling sa mga yan. Okay yan. Keep it up. Intelligent kayo. Pero, ang sinasabi ko dito, these are inadequate standards of intelligence. Sa Tagalog, kulang. Oo, pwedeng predictors ito ng intelligence, expressions ito ng intelligence, pero kulang. Hindi lang yan yung pwede nating gawing standard to say if someone is intelligent or not. Buti pa si Albert Einstein tama yung pananaw sa talino Genius na yan Pwede naman niya sabihin na ako lang yung matalino. Kasi marami akong problems na nasosolve, marami akong questions na nasasagot. Pero sabi niya, everybody is a genius, hindi lang ako. Almost lahat genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Gusto ko yung line na yun, Judging a fish by its ability to climb a tree, yan yung sinasabi ko. That in our society today, education has limited the standard of what it means to be smart. Am I making sense? How are we judging the fish? By its ability to climb a tree. Balikan natin yung listahan kanina, yung numbers 1 to 6. Yan yung way natin to measure how good a person is in climbing a tree. Magaling ka bang mag-climb ng tree? Valedictorian ka ba? Sinasama ka ba sa mga quiz B? Napapasa mo ba yung mga exams? Napapasa mo ba yung mga 1 to 10 quizzes ko na nakasulat sa 1/4 sheet yellow of paper? Am I making sense? Kaya lang, anong problema dun? If these are the only ways in measuring intelligence, ang problema, hindi naman lahat unggoy. Hindi ko sinasabi mga unggoy kayo. Hindi ko sinasabi yon. Pero I'm referring to these words by Einstein. If these things measure a person's ability to climb a tree, at ito yung basis natin for measuring intelligence, papaano naman yung mga hindi magaling mag-climb ng tree? Kasi iba yung intelligence nila. Paano kung you're not good in climbing tree, such as this one, but you are good in swimming? What if you are good in defending your friends? What if you're good in running? Ang bilis mong tumakbo, walang makahabol sa'yo. Am I making sense? Yan ang problema. The school is monopolizing what it means to be intelligence. Ito lang yung standard na ginagamit natin para masabi kung matalino yung tao o hindi, kasi yan yung tinuro sa atin ng school. In fairness, kahit galing ako sa education sector, this is one of my frustrations. When we judge the intelligences of different students only based on these things. Kaya merong isang psychologist na hindi na nakatiis sa ganyang monopolizing of intelligence by the school, si Howard Gardner. Kapangalan ko ba yan? Si Howard. Nagsulat siya ng libro, Frames of Mind, Multiple Intelligences. Ang common message niyan, maraming klaseng intelligences na hindi nakakapture inside the four corners of the classroom. Hindi dinideny ni Howard Gardner na mali ito. No, hindi niya dinideny. Tama yan. This is a form of intelligence. Yung numbers 1 to 5 na yan. Pero hindi lang yan. We have to expand. We have to broaden our understanding of what it means to be smart. Kaya niya sinulat yung libro na yan, kaya siya gumawa ng MI theory, the multiple intelligences theory, that there are other ways to be intelligent other than the school. Hindi puro ability to climb a tree. Dapat iba-iba yung ways natin, yung standards natin
para malaman kung ang tao matalino ba o hindi. Kasi marami mga tao sa society natin, kahit na wala sila sa loob ng school system, we all agree matalino sila. For instance, favorite example ko, Jesus Christ himself. 'Di ba? If you read the Gospels, hindi naman siya educated the way na masteral yung mga masteral siya eh. Wala namang masteral units yan eh. Hindi naman siya nag-PhD eh. Although wala siya sa traditional school system, we all agree that Jesus is smart. Kaya nga walang makabara sa kanya kahit yung mga Pharisees, kahit yung mga Sadducees. 'Di ba? Hindi siya mabara-bara, hindi siya mahuli-huli because he is smarter than them. Pero yung smartness niya outside the school system. Yung level of intelligence niya, it's divine in source, divine in nature. Gagawan ko ng ibang lecture yan, divine intelligence. Another example would be Thomas Edison. Wala namang formal schooling si Thomas Edison. Pero kung titignan mo yung mga questions na nasagot niya, yung mga problems na nasolve niya through his inventions, walang duda, matalino ito. Pero walang masteral degree yan. Walang PhD yan. Yung mga bagay na alam niya, tinuro sa kanya ng nanay niya, and later on, nag-self-learn na lang siya. Siya lang mag-isa, outside the school. Siya nag-solve ng mga problema. Siya ang naghanap ng mga tamang sagot. And we all agree na matalino siya. Yung ninong ko, si Bill Gates. Diba? Na-miss ko tuloy yung ninong ko. Isa rin yan eh. Hindi naman siya graduate ng any degrees. Meron siya mga honorary degrees. Pero hindi siya nagstay in the education system. Pero lahat tayo agree matalino siya. Sabi niya, I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Nung nasa loob pa siya ng school, no? Now, he is an engineer in Microsoft, and I am the owner of Microsoft. And how did he become an owner of Microsoft? How? By graduating sa school, kumuha siya ng mga degrees, nagmasteral ng 5, nag-PhD ng 10, kaya siya may-ari ng Microsoft? Hindi. Lumabas siya ng eskwelahan, pinatalin niya yung sarili niya in his own way, kaya siya naging ganyan. Kaya ang lesson dito is, you can be smart and successful outside school. At marami pang mga ganyang examples, no, na umunlad, matalino, outside the traditional school setting such as the following people. Nandyan si Steve Jobs, nandyan si paring Mark Zuckerberg, nandyan yung very own natin, si Manny Pacquiao. Lahat yan. Mga school dropouts yan, yet na-sustain nila yung kanilang level of intelligence. Kasi yung intelligence, may mga forms yan, may mga types yan na nag-e-exist outside the school. Kaya kahit nasa labas ka ng eskwelahan, pwede ka pa rin maging matalino. Kaya nga, in connection to this, pwede mong i-connect yan dito sa mga out-of-school youth. Huwag nating minamaliit yung mga out-of-school youth. Tanggalin na natin yung thinking na kapag yung tao enrolled sa isang eskwelahan, matalino yan. Yung isang bata na hindi naka-enroll sa eskwelahan, kuwawa naman. Minsan nga, dapat mas kaawaan mo pa yung enrolled eh. Bakit? Enrolled siya, pero hindi niya na ma-maximize yung katalinuhan niya. May mga taong ganyan eh. Nasa loob ng eskwelahan, pero mukhang hindi tumatalino. Yun yung nakakaawa sa totoo lang. Pwedeng hindi ka enrolled, hindi ka nag-aaral, pero pinag-aaral mo yung sarili mo. Ini-educate mo yung sarili mo, ini-improve mo yung intelligence mo outside school, mas okay pa yun. So is formal schooling the only way to be intelligent? Ang sagot ko, hindi. Whether or not you will be intelligent highly depends on personal factors such as the following. Sabi nga ng isang author, di ba? The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. How do you improve your intelligence? You learn. Everybody say learn. Pero look at this. Yung mga binilugan kong words. The capacity to learn is a gift. Yung capacity, school lang ba yung magbibigay sa iyo ng capacity to learn? Hindi. Bago ka pa pumasok sa school, may capacity ka na to learn because you are created in the image of God. God gave you a certain degree of intelligence for you to learn things. How about ability? The ability to learn is a skill. Yung ability to learn ba, nakadepende lang yun sa eskwelahan? Hindi rin. Bago ka mag-enroll, may ability to learn ka na, tama ba? Natutunan mo paano gumamit ng kutsara at tinidor bago ka pumasok sa eskwelahan, di ba, no? Kasi yung ability
Hindi lang yan ang gagaling sa eskwelahan. Pwede manggaling yan outside school. How about willingness to learn? Lalo na yan. Kahit naman wala ka sa eskwelahan, meron kang willingness to learn eh. Hindi mo kinakailangan ng eskwelahan para magkaroon ka ng willingness to learn. So my answer to this question, is formal schooling the only way to be intelligent? No. Don't think that school monopolizes intelligence. Kasi hindi. Kahit nasa labas ka ng eskwelahan, pwede ka pa rin maging matalino. Now, don't get me wrong ha. Baka meron dyan mga mag-stretch na mga words ko. Sabihin na, oh, si Sir Howard, hindi niya pinopromote yung school. Anti-school siya. Mali. Ako mismo, nagtatrabaho sa school. Gusto ko rin ng school. Okay ang school. Kung meron kayong opportunity na mag-school kayo. Schools are still good in enhancing intelligence. It's a privilege. It's a big blessing. Ang sinasabi ko lang, huwag sarado ang isip natin when it comes to intelligence. Huwag nating isipin na ang intelligence, lagi lang yan nanggagaling sa school. Kahit out of school ka, kahit naka-sem break ka, walang pasok, pwede mo pa rin pataasin yung intelligence mo. Yun yung point ko. Kasi ano nagiging effect niyan kapag naniwala ka sa misconception na yan, that intelligence is all about school performance, ang naging effect niyan, nineneglect mo yung mga non-academic intelligences. Do you agree? Marami kasi tayo mga intelligences na parang hindi naman siya hindi siya academic. Wala naman siyang kinalaman sa reading, wala siyang kinalaman sa science, wala siyang kinalaman sa math. Kasi yung mga subjects na yan talaga yung mga pang-academic eh. Yan yung talagang binibigyang pansin ng mga schools. Paano kung yung intelligence mo hindi pasok sa mga ganyang quote-unquote favorite subjects ng school? Magaling kang sumayaw, magaling kang makipag-usap sa tao, magaling kang kumanta. Mga non-traditional intelligences yan eh. Ano mangyayari kapag naniwala kang intelligence is all about school performance? Itatago mo yung galing mo sa arts, sa music, sa interpersonal skills, ipipilit mo yung sarili mo sa mga favorite subjects ng school. Kaya ang nangyayari sa'yo, nagkakaroon ka ng stagnation. Parang hindi ka umuunlad, parang hindi ka nag-grow kasi yung mga binigay sa'yo ni Lord na mga intelligences, tinago mo lang. In fairness, bakit mo tinago? Kasi pinaniwala ka ng school system na yung mga intelligences mo na yan, yung pagkanta mo, yung paglalaro mo ng basketball, yung galing mo sa pakikitungo, yung daldal mo, hindi mahalaga yan. Diba? Kahit sa mga report cards, hindi naman pantay-pantay ng number of units yan eh. Mas malaki pa rin yung units ng reading, ng math, ng science. Anong tawag sa mga subjects na yun? Major subjects. Pero yung mga ibang quote-unquote abilities such as, yun ang sinabi ko, singing, dancing, interpersonal skills, side dish, tigwa 1 unit. Arts, hindi ganun kahalaga. Kasi ganun ang definition ng school system sa intelligence. Diba? Kaya nga, i-connect mo to sa Bible. Yung mga taong ginagawa yan, tinago na lang nila yung intelligence nila. You remember the parable of the talents? But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Yan yung ginawa ng servant sa parable of the talent, diba? Yung pangatlo, yung pinakakonti yung talent. Tinago niya sa ilalim ng lupa yung quote-unquote talent niya. The same thing here. Yan yung nagiging negative effect. Hindi naman mahalaga yung intelligence ko, sabi ng school eh. Ang sabi ng school, dapat magaling sa science. Dapat nagre-research. Kaya itong nag-iisa kong talino sa pakikipag-usap, itong talino ko sa paglalaro ng basketball, itago ko na lang under the ground. And spiritually, this is not good. Kasi kung babalik ka sa storya dito, pagdating ng master, basahin natin, he also who had received the 1 talent came forward saying, sabi nung nagbungkal ng lupa, tinago yung talent niya, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So, I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. Anong ginawa sa kanya? Pinagalitan siya. Pinagalitan siya nung master niya.
Sabi niya, then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. Ibig sabihin ng lesson dito, kahit ano pa yung intelligence mo, kahit gaano pa kakonti yan, meron kang spiritual obligation to enrich it, to enhance it. But my follow-up question is, but why people are not growing theirs? Bakit may mga tao hindi nila ginogrow yung intelligence nila? Kasi nga, biktima na sila ng ganyang misconception. Wala namang kinalaman sa school yan eh. Pag ito'y pinagyaman ko, wala naman akong mararating eh. Sabi nung principal eh. Sabi nung advisor namin eh. Sabi nung parents ko eh. Gawin ko lang daw yan pang gig. Gawin ko lang daw yung hobby. Makakawala ka lang sa ganyang thinking kapag kinorek mo etong misconception na to, that intelligence is all about school performance. Alright? So yun lang yung maikli nating lecture on misconceptions on intelligence. Marami tong mga controversial na mga topics na na-touch. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.